mamahalin ng mamahalin. Versus Brand X based on technical tests on polyester. Girl, I got you together, there's nothing we can do. Have amazing ka, have amazing ako. Have amazing, ooh, gandang have amazing tayo. With Sunsilk Strong and Long, you get hair that's long and 3 times stronger due to protection from breakage versus non-conditioning shampoo with regular use. Try mo na para gandang have amazing tayo. Yeah! Sunsilk! Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na ka-barangay! Barangay LS 97.1 Number 1 sa Mega Manila. Barangay LS Forever. Number 1 ang karugtong ng mga kwento ng buhay sa Barangay Love Stories. Love Stories. Papadudot ang kwento sa akin ay pauwi na raw noon si Luna galing sa trabaho. Ginabi siya ng uwi dahil kinailangan nilang bumuo ng special menu para sa paparating na Kapaskuhan. Bilang siya na ang namumuno sa kusina ng restaurant noon, ay sa kanya nakasalalay ang mga pagkaing ihahain ng naturang restaurant. Habang naglalakad siya papunta sa sakay ng jeep, ay isang lalaki ang nakasabay niya sa kanyang pagtawid. Halatang pagod ang lalaki at para bang wala sa kanyang sarili. Nakayuko lamang ito at nakatingin sa semento na para bang napakalalim ng kanyang iniisip. Maya-maya ay bigla itong tumawid ng hindi tumitingin sa kanyang paligid. Agad napansin ni Luna ang paparating na taxi at bago pa man magkaroon ng aksidente ay hinabol ni Luna ang lalaki at sa kanya ito hinila pabalik. Dahil sa panik ay natapilok pa si Luna at nawala ng balanse. Sinubukan siyang sanuhin ng lalaki pero pareho silang sumubsob sa kalsada. Mabuti na lang daw at walang tao ng mga oras na yon dahil nakakahiya raw ang eksenang yon, papadudot. Namimilipit sa sakit si Luna dahil nadali ang paa nito. Agad naman siyang tinulungang bumangon ng lalaki at sinamahan siyang maupo sa malapit na waiting shed. Aray ko. Iba ako. Miss, ayos ka lang ba? Miss, Sa tingin mo, mukha ba ako maayos? pasensya ka na. Halika, tulungan kitang bumangon. Doon na muna tayo sa waiting shed. Aray ko. Maupo ka ron. Ikaw kasi, ano bang ginagawa mo? Papatay mo bang sarili mo? Pasensya ka na. Hindi ko napansin yung paparating na sasakyan eh. Pasensya. Ako ba tuloy yung napahamak dahil sa'yo? Pasensya na po. Hindi ko naman sinasadya eh. Masakit ba talaga? Hindi masakit. Kita mo, nakangiti pa nga ako. Maupo ka muna rito. Aray, pati balakang ko tumama sa kalsada. Amin na yung paa mo. Hihilutin ko. Huwag na. Baka lalo pang lumalayan kapag ginalaw mo. Magaling akong manghilot. Ako ang nagmamasahe sa mga paa ng tatay ko. Ano na yan sa tatay mo? Ayun, hindi na makalakad. Sira ulo ka, tapos hihilutin mo itong paa ko? Paano kung hindi na rin ako makalakad? Hindi naman dahil sa paghihilot ko kaya hindi na makalakad si tatay. Nabangga kasi siya kaya hindi na siya makalakad. Paminsan-minsan, hinihilot ko siya kahit na wala nang pangramdam yung paa niya. Ano ba nangyari sa kanya? Pauwi na galing trabaho si tatay nung may nakita siya nagbanggaan sa highway. Uusisain sana niya yung nangyari kaso biglang pumaripas palayo yung isang sasakyan. Ayun, nadamay pati si tatay. Nasagi siya ng patakas na sasakyan. Banggaan? Iyan ba yung... Yung may namatay? Oo, ang balita ko, engineer daw yung binawian ng buhay. Kakilala ko yung namatay.
Talaga? Oo. Dati ko siyang nobyo. Hala, ang galing. Anong magaling dun? Hindi. Ang ibig kong sabihin, may connection pala tayong dalawa. Kasi yung tatay ko at nobyo mo, isa lang pala ang naka-aksidente. Ano nga ang magaling dun? Sorry, wala. Walang magaling sa nangyari. Heto, bebentahan ko na lang ng panyo tong paa mo. Lagyan mo na lang ng yelo pagka uwi mo para hindi mamaga. Pasensya ka na. Hindi ako tumitingin sa dinadaanan ko. Wala na tayong magagawa. Nangyari na eh. Sa susunod, tumingin ka sa dinadaanan mo bago ka tumawid sa kalsada. Wala lang talaga ako sa wisyo ngayon. Alam ko naman na lahat tayo ay may pinagdadaanan. Pero wag mo naman bigyan ng problema ang pamilya mo kapag ikaw naman yung naaksidente. Alam ko, pasensya ka na talaga. Pasensya na rin sa nangyari sa boyfriend mo. Wala yun. Nga pala, wala ka bang balita sa nakaaksidente sa tatay mo at kay Manuel? Wala pa eh. Ang sabi, mayaman daw kaya hindi mahuli-huli. Baka nga nahuli na pero dahil may kaya, baka di na natin makukuha yung hustisya. Ang hirap talaga kapag wala kang laban sa mayaman. Kaya nga eh,